At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang bumangga sa ating mga mata ngayong araw matapos aminin ni Vice President Sara Duterte na siya ay naging target ng isang malupit na atake. Sa isang payag kaninang umaga, sinabi ng Vice Presidente na ang Presidenteng Kuting ng Norte Jr. ang tinuturing niyang mastermind sa isang plano upang pabagsakin siya. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng matinding pag-uusap at kontrobersiya sa buong bansa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, isang serye ng mga hindi pagkakasunduan at pangyayari sa loob ng gobyerno ang nag-udyok upang magsimula ang atake laban sa kanya. Sa isang press conference, sinabi ni VP Sara na si President Marcos ang nag-utos at nagplano ng lahat ng ito. Inihayag niya na ang mausap-usapan sa loob ng Malacanang ay nagpapakita ng isang malupit na plano upang sirain ang kanyang reputasyon at posisyon sa gobyerno. Ang isyu ng pagkakaroon ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ng Marcos at Duterte ay hindi na bago. Matatandang nagkaroon ng tensyon sa mga huling buwan tungkol sa mga desisyon sa mga kritikal na usapin ng administrasyon at ang isyong ito ay tila lumalala. Sa kabila ng mga pahayag ni VP Sara, nananatiling tahimik ang mga miyembro ng palasyo tungkol sa mga akusasyon. Subalit isang source mula sa Malacanang ang nagsabi na ang mga pahayag ni VP Sara ay walang basihan at walang katotohanan. Ayon naman sa mga eksperto, ang mga pahayag na ito ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa relasyon ng dalawang lider ng bansa at sa mga kasunod na hakbang ng administrasyon. Marami ang nag-aabang kung paano magiging reaksyon ni President Marcos sa mga akusasyong ito at kung magkakaroon ba ng bagong hakbang para ayusin ang sigalot. Ay gayon din, may mga nagsasabing ito ay maaaring magdulot ng mas matinding pag-alab ng politikal na tensyon sa pagitan ng mga aliado ni Marcos at Duterte. Habang tumitindi ang usapin, ang buong bansa ay nagmamasid sa magiging takbo ng mga susunod na araw. Magiging mahalaga ang mga susunod na pahayag ng mga opisyales at kung anong hakbang ang tatahakin ng administrasyong Marcos at Duterte. Huwag kalimutan na patuloy namin kayong bibigyan ng update sa pinakahuling balita ukol dito. At yan nga ang mga balita ng ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kinuha na ni Duterte, dineknok niya na katulad mga kapulisan. Oh. Ano sabi? Gidani. Dilawan San Marcos, mga puppet. Mga Okay. Good morning, Palangga. Nakakalungkot ang isipin yung ating VP at Presidente hindi nagkasundo dahil sa daming ganit at kawatan sa ating bansa. Diyos mio, sabi ni Noah. Huwag ka malungkot, Palangga. Dapat di kayo nalulungkot. Dapat kayo lumaban. Lumaban sa inyong karapatan. Tama lang yan na nakita natin kung gaano kademonyo ang dilawan at saka pulahan ng mga politiko. Yung mga supporter hindi kayo kasali. You know that? Ask yourself. Nag-away-away tayo dati. Inaway nyo ako. Kayo lang naman ang away sa akin. Di ba? Galit na galit kayo dahil binoboljak ko si Lenny, si Dilima, si Kiko, lahat sila. Dahil, di ba? Neboljak nila si Marcos Bangag eh. Dahil Marcos Bangag ako eh. Sinuportahan ko. Ngayon iniwan na kayo na saan na yung nakipaglaban sa inyo. Kaya dapat itapon nyo na silang lahat. Kayong mga dilawan na supporter, na galit sa amin noon, na sumusuporta kay Marcos, na sumusuporta kami kay Diktador, kay Kawatan, ganun-ganon. Dapat magkakampi na tayo. Alam mo kung bakit? Dahil ang pinaglalaban natin, yung mga Pilipino. You forget about Sara, you forget about don't forget about the Bangag. Kasi sila ang nag-umpisa lahat yan. Kayo mismo makakasagot niyan. Ngayon, broad daylight, ang mga hitad na mga artista, nakataas pa yung kanilang mga billboard para suportahan ang gambling. Sugal. Diyan masisira, mapiperwisyo ang buhay ninyo. Alam mo, kapag na-addict ka sa sugal at natalo ka at wala ka ng pera, I'm telling you, magnanakaw ka. Pag wala ka ng... ang unang gagawin ng mga kabataan o ngayon online, mga scam o utang sa kaibigan, ay palangga kasi nagkasakit si ganyan. Yung pala isusugal lang. Pag wala nang maipautang, lahat ng gamit sa bahay, ano kaya maibibenta ko dito? Pag naubos siya na ibenta, wala na siyang makita, manguhold up, mangingidnap katulad ni Elisa. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi sino nakikinabang dyan sa Pagcor? Si Lisa Canas. Si Bangag.
dahil nasa kanila ang regulatory. Ibig sabihin, nasa power ng presidente kung, okay, kung papayagan ang mga online gaming na yan. Di ba? Ang sabi niya, ang yabang niya, hanggang katapusan na lang ang Pogo, Jutang Ginemes. Pero patuloy pa rin ang Pogo operation nila. Diyan sa Cavite, kaya yan, si Abalos, mga protector ng kanilang mga Pogo operation. Lahat sila ayan, nawala naman si Inday. So patuloy pa rin ang kanilang what pang gagago sa inyo. Alam niyo ba? Sino dito? Alam mo ako, nag-Google yung connection niyo. Alam niyo ako, nagsusugal-sugal din ako pag pupunta ako sa, di ba? Pag sa cruise o pag saan. Pero may control naman. Hindi naman yung buong buhay mo isugal mo, di ba? Libangan lang. Pero sa atin, ang tataas ng billboard. Alam mo magkano yung bayad sa billboard na yan dyan? Sa Pilipinas, yung malaki, 500 to 1 million. Doon pa lang sa billboard, 500,000. O 1 million. Ilang billboard yung tinayo? Sinisira na buhay ninyo. Hindi ko nakita si Cathy live. Ayan. Sabi ni Yoyet, katulad ni Jinggoy doon nagsusugal sa Las Vegas, saan kinukuha ang pangsugal? O di ba mayroon ako expose niyan? Oh, yan si Jinggoy. Meron niya dito, nanghiram siya ng baka ng cheque dito. Sa kanyang kapatid. Alright, mag-people power na kayo mga palangga, sabi ni M. Joy. Island Cove, nandoon ang Pogo, sabi ni Julio Casim. Yes, that's true. Ngayon, ano sinasabi nila lang pinagpipiesta ni Siday, pero maganda na nga din yung nangyari. Di ba? Kaya ako sa iyo, Day, gurgurin mo na lahat yung mga yan. Paano kasama si Tamba sa sugal, sabi ni Cathy Bitinag. O, di ba? Kasama sa sugal, saan palangga? Pag-usapan natin yan. Kasama sa sugal, sa bribery. Oh yeah, kasi kumikita sila nga sa pasugalan na yan. Hindi na ba kayo talaga naluoy sa inyo mga kaugalingon, mga palangga? Nakakaawa talaga Pilipino, Grabe, no? Yung mga pasugalan, nilalapit na sa inyo. Mga anak, may nakita ako dyan, may nag-post, may nag-send sa akin. Mga bata, parang nagpupustahan. Sino ba nag-send sa akin? Si Ronti. May sinend sa akin. Parang ganito, kailangan ma-send ko yung boto at maipanalo ko yung kandidato ko para magbago naman ang takbo ng buhay ng Jamaica sa mga Okay. May nakita ako. Okay, ito sulat ko. Red. Okay. 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 May nakita ako ganyan, mga bata. Nagpupustahan sila. Magtataya ka, may parang tatama yung tansyan dito, Kapag sa green, okay, panalo ka na piso, kunyari, mga bata. Pag yellow, mananalo ka ng 5 piso, kunyari. Pagdating ng red, mananalo ka ng asin na pinagbabawal. Pag tumapat kay bangag, pasisinghutin ka. Di ba? Yan na ngayon ang ginagawa ng mga bata, nagsusugal. At young age, nung bata ako, ang laro lang natin, ang sugal lang natin, lastiko. Lastiko, goma, color game, ma'am. Parang casino, may ganito sa casino Yung magtataya ka ng ganyan-ganyan, di ba? Pero ito ay ano tawag dito? Basic ba o primitibo? Sa kalsada lumalabas yung mga bata ito nagsusugal na piso-piso. Pag tumama dito kay bangag, ang pusta, ipulburon, sisingutin mo. See? Isarain talaga buhay ninyo palangga. Hi, Margarita Paras. Thank you palangga for watching. Color game ang tawag dyan. Yeah. Plano daw ni Bangag, nakakasuhan si Inday. Paano yan palangga? Sinabi ba? Hindi ko niyo ako makasuhan. Putang hinang yan. Ako, kasuhan mo Bangag. Sinasabi ko si Bangag ay authenticated pulburonic. Sinabi niya yan? O di, magkaso kayo. Yun lang naman panakot yung mga inayupa kayo. Kaso nyo na lahat. Kailan niya sinabi? Di ba sinabi ko sa inyo nung nag-vlog tayo na hindi makakarating si Pangulong Duterte?
Ngayon, ang gawin natin, ito. Ang gawin natin, abangan natin si Pangulong Duterte kung kailan a-attend sa Senado or sa Kongreso. Then lumabas kayo ng bahay niyo. Speak up day. Mag-speak up day kayo. Magbitbit kayo ng flag. Tapos bitbit kayo ng banner ninyo. Sulat sa mga kamay ninyo. Okay? Sulat kayo. O. Makasan. O, ganyan. Kung anong gusto niyo isulat. Ang mga bangag. O, ganyan. O, wakasan ang mga bangag. Tapos may flag. Or, Marcos Jr. Addictus Benedictus. Yung mga ganun ba? Puntahan niyo si Pangulong Duterte. Damayan niyo. Scatter, daming nalubog dyan, sabi ni Julio Casim. Talaga ba talamak na sa Pilipinas yan? Kawawa naman ano. Tapos sabi niyo na respeto. Tangin ng mga to. Respeto yung pangbabastos niyo dyan sa Huwad Committee. Yung pagko-contempt niyo kung sino lang ang gusto niyo i-contempt. Ang pagpapatakas niyo sa mga preso. Tapos the nerve na may nalalaman kayong respeto, yung pagnanakaw nyo, yung pagbibili ni Kimbo ng mga Hermes, di ba? Na hindi maipaliwanag na yaman, ang pagdila-dila ni Abante, na parang ano, you know, parang ay nako. Ayan, nawala naman signal. Yung yabang nila ng mga lahat ng mga designers na hindi maipaliwanag kung saan nila ninakaw yung pera sa kaban ng bayan. Pagrespeto ba yan? Ang paglamon ninyo, lahat dyan na nilalamon ninyo, alam nyo sa inyo mga palangga, kulang ang pagjanggal ng Julo, sabi ko nga sa inyo, sinasabi ni Inday, di ba? Na jajanggalin ang Julo niya. Dapat nga, literal na lang talaga yan, di ba? Ginugurgur na naman ako, sabi ni Estevita, mga asong Julo, Diana Kindiagan, how are you palangga? Wakasan na mga bangag. Grabe na to rin ang pastor, padila-dila pa, sabi ni Gidani. Exactly. Tignan mo ngayon, nakita niyo ba? Nakakalungkot ang sitwasyon ninyo. Imbis na ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado, na parang magyabang. Oh, ang galing ng presidente natin. Umuwi na ang 100,000 OFW mula sa Saudi Arabia dahil nagkaroon ng proyekto, nagkaroon ng infrastruktura ang ating bangag Marcos Jr. Kaya pinauwi niya na ang 100,000 na mga OFW mula sa iba't ibang sulok ng mundo para magsimula. Tinapatan ng gobyernong ito ang sweldo ng mga kasambahay na 20,000 kada buwan at mayroong 20,000 offer dito sa ganitong klaseng oportunidad sa infrastruktura na ito. Anong ginagawa dyan? Puro pagpapalaya ng preso. Puro idiin si Duterte, inubos na nila ang panahon, ang pera para awayin, sirain ang mga Duterte. Imbis pagkabalahan nila ang buhay ninyo. Kung paano kayo ayusin. Diba? Dapat doon, ayan, binitay na po natin ang mga nangidnap. Si Lisa Canaspray nabitay dahil siya yung promotor o pasimuno ng pangingidnap. So yan yung mga magandang balita dapat na pinag-uusapan din sa Kongreso, Senado. Na okay, patawag natin si Kumar, si Lisa na huling-huli sa kamera na sinabi ni Picoy na kaya nilang manggurgor o magba-aksidente, palabasin ng aksidente o lasunin ang mga testigo o mga tao katulad ni Agent Morales. Pero ang mga hinayupak na Kongreso at Senado ayaw pag-usapan ang pinakapunot dulo. Diba? Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ang alpha at omega, ang punot dulo ng problema ng bayan. Ang puno at dulo. Ano ang puno? Ang mga bangag, ang mga kongresista, ang mga senador na mga tiwali na pinapayagan na manatili si Bangag Jr. na Addictus Benedictus. Ayan no, si Alindog ni Cathy. Channel 167. Samahan nyo ang EDSA Friday Group sa EDSA Shrine Friday 5:30 p.m. Yes, pumunta kayo dyan mga palangga. We will send food. Yung mga palangga ko nga pala na nagbibigay ng pagkain at tubig,
Wait for my panibagong message. Ayan, yan, sila Channel 167, sila Maui, sila Agent Morales, at marami pang iba. Suportahan nyo yan kasi abangan natin si Pangulong Duterte kung kailan darating. Sabi ko nga kay Pangulong Duterte, I hope narinig niya ako, no? Pagpasok niya doon, gumawa siya ng eksena para wala nang tanong-tanong. Murahin niya lahat. Chutang dinero niyo, kontempanad. Di nandoon na kayo, magsayawan tayo doon, mag-speak up day kayo, di ang saya-saya siguro. Pag napuno nyo na yung EDSA or kung saan man, yung mga bangag, madyoang na yan, gurgur na yan. Right? Channel 167 o 530, EDSA Friday Group. Okay, go lang kayo dyan. Sabi ni Egg Made You, wag na hukayin. Gawa na lang tayo ng libingan ng mga buhayan. Sabi ko nga ako, bangin na ang gusto ko ipagawa. Shoot ko silang lahat dyan. EDSA na tayo, sabi ni Eric Santos. Hi Mel, okay. Abante Mang Kanor, Kadiri, Pastor na Kawatan, sabi ni Vicky Delan. Ayan, salamat po. Okay. Yes, Channel 167, basta you do your thing. Okay, you do your thing para sa bayan. After November 1st daw, madam, punta si PRRD, kaya nga abangan natin. At least, may magandang sinyales ito na bakit hindi natuloy, masama pakiramdam, he's not feeling well, I think yun yung dahilan. Baka sinasabing inadya ng Diyos na maghanda kayo. Inadya ng alam mo, lahat naman, naniniwala kayo sa Diyos, di ba? Ako rin naniniwala. Lahat ng pangyayaring ito may dahilan. Baka hindi sila natanggal noong September kasi November pala sila matanggal dahil ang mga tao, pupunuin ang buong Metro Manila dahil sa Speak Up Day. Go na kayo mga palangga. Doon sa mga palangga ko, lalo sa Amerika, yung messaging natin, ha? So, ano po yun? Message ko na lang kayo ulit. I-message kayo ni Rolly. Alright. Hernani Molenio. Mary Jane Pareha. Sabi ni Kenneth, wait na lang natin maging presidente si VP Sara. No. Hindi natin pwedeng i-wait yan mga palangga. Kailangan ngayon na. Okay. Okay. Sige. Dahil troll ka, I will gurgur you right now, Kenneth. Bye. I gurgur you already. Alright. Short notice, sabi ni Aurora. Oo nga. Kaya nga dapat talagang tayo. Random steal. Martin Romualdez involved in Delaware USA case heavy luggage full of dollars. Okada bribery Manila. Bakit ayaw bisigahan ni Remulla dahil nabanggit ang DOJ sa kaso? Ayun na nga. Yun nga, ayaw pag-usapan sa Blue Ribbon Committee, ayaw pag-usapan sa Quadcom ang pagnanakaw at ang pagtanggap ng bribe ni Tambaluslos. Cotton Fin Candy, I agree, let's act now. Gusto nyo talagang matapos si Bangag? Huwag kayong umasa sa military. Huwag kayong umasa sa mga polis. Get out! Lumabas kayo. Ngayon, kung gusto nyo talaga, di ba, nagsasalta kayo dyan na kailangan may figure, may prominent figure, may maglilid. Ayan abangan nyo ang announcement ni Pangulong Duterte. Pag sinabi ni Duterte, November 3, November 4, nandyan ako. Sabayan nyo na. Kalayaan nyo yan. Freedom nyo na mag-speak up. Kung gusto nyo sabayan ang boses niya, sabayan nyo ang boses niya. Punuin nyo ang buong pangkalawakan. Kalawakan, right? Go na kayo, pagkakataon nyo na yan. June Munda Villanueva. Yes, Lori Abidal. Ano pa ba inaantay nyo sa lahat ng response na ito? Ako na inis, mag-gold star na lang talaga ako. Ayaw nyong kumilos eh. Yan na nga, authenticated na. Ayaw ko naman mag-umu-umu sang Joto, ng may Joto, katulad ni Dilima. Ay, naku, the nerve. Si Inday Sara wala sa tamang katinuan. Tanungin ko nga kayo, nasa katinuan ba? Matino ba ang isang babae, lalo na sekretary ka ng DOJ, na kumain ka ng saba, lumantak ka ng saba ng may saba, tapos may asawa pa. Di ba? May anak pa, tapos okay lang, kinukontrata mo yung asawa para lang mag-umu-umu ka sang buto. Oh my God, dami namang buto dyan kung gusto mo. Marami naman, pwede kang bumili. Di ba? 3-5 lang yan dyan sa Pilipinas.
3-5 ba? Magkano ba ang buto ngayon, palangga? Seryoso ako. Oh, pwede naman si Dida bumili, di ba? Magkano ngayon per kilo ng karne? Ay, nako. Kathy, how are you, palangga? Sis. Pasensya ka na, pinag-usapan namin dito karne. Alam ko, magaling ka magluto. Di ba? 150 daw, sabi ni Ana. Idol si Saba, yung asawa ni Kilay. One night stand. Ayun pa nga. Diyos ko, oh, ito. Ito ngayon. Oh, ito. Thank you for that comment. Click station. Ano ba? Tama ba yun? Kilay? Imagine mo. Diba? Ang iyong Diyosawa, self-proclaimed na nag one night stand. Nakakaya yun, ano, diba? Imagine mo, lalasingin mo lang. Paano ba niya sinabi yun? Lasing siya na, no, diba? Kaya mahirap talaga pag nalalasing. Kaya ako hindi papakalasing. Ano masabi ko eh. Sinabi ba niya yon nang lasing siya? Nung one night stand? 1,500 daw isang buto, sabi ni ano. Mura na yon, Goldie. Nakabili ka ba? Ayan. Puputok na ang mga ugat nila sa galit kay Inday. Binubuli nila ng binubuli ngayon. Binalikan sila nila, nag-iyakan sila lahat. Sabi ni Lori, di ka. Kaya nga nagsayaw-sayaw na nga lang si Inday eh. Ganon-ganon lang si Inday eh. Nakakatuwa talaga siya. Okay. Sa Dots TV, maayong aga sa imo dira. Pila ka buhok kinahanglan ni Dilima daw na buto. 500 daw yung tatlo. 150. 150. Ay, nako. Puto for sale. Anyway, mga palangga, what else? Inday, okay? Sabi nga na kausap ko kanina. Sabi ko, uy, palangga, ibigay mo na kasi sa akin yung video na hinihila ni Tampalusos yung bribe money. Ang sagot niya sa akin, naku, Day, baka naka-Inday na. Ang sabi mo na lang ka-Inday siya na maglabas. Huwag na ako. Kasi total, na-dethrone na naman ako ni Inday. Na-dethrone talaga niya ako. Iba yung nakakatuwa siya yung mga dancing niya. Di ba right after na nag-expose siya, nakakatuwa siya. Straight. Kasi matangkad siya eh. Yun talaga na-dethrone. Matangkad siya eh. Nakaganon pa talaga siya. Pinagjajampal na ni Inday lahat yung mga yan eh. Okay. 5 piso mani lang okay na. Wala naman yata 5 piso ngayon. Tarujo. Sabi ni CG Works, please interview BP Sara. O Day, magpa-interview ka na, Day. Pag-usapan natin yung sayaw-sayaw mo. Oh, cheaper than gold. Oh, yung Johto. Kailan kaya yan mahihinto? Okay, sabi ni Lilibet, pa-shoutout, Defenders Davao and Global. Mga palangga, mga yung buntag diha sa inyo, the Defenders Davao, pa-defend nyo yung mga sambayan ng Pilipino. Not only the whole Davaoenyo, pero lahat ng mga palangga. May libreng juto pero may tulo silang yung Wanderer. Well, wala kasi walang kredibilidad. Walang karapatan na magsalita itong mga well, what do you expect? They're doing it for money. They're doing it para magstay sila. Kaya uy, may nagsabi sa akin. Hindi galing sa puting ahas, may nagsend lang sa akin. Kasi parang may nakitang colostomy bag daw si Bangag dito sa gilid. Sa kanyang, may nakita, may parang mukha nga colostomy bag. Di ba? Pwede rin, bigyan natin ng anggulo. Baka naman malapit na talaga siyang magurgur. Baka no, Cathy, parang baka malapit na siya mategi. Kaya, bakit nila tinitira sila? They have 4 years. Di ba? Eto, tignan natin, they have 4 years para magnakaw. Pero magtaka ka, bakit tinitira si Inday last year pa, di ba? Baka mamamatsugi na si Kuting. Baka naman ilang buhay na lang niya, kaya nagduran-duran concert na siya, parang binigyan na siya yung yung parang papa-goodbye. Total, matutsugi ka na, di ba? Magugurgor ka na, saksak mo sa baga mo yung duran-duran. Ay, El Victor, Senior Victor, Digimonio. I will kill you right now. Ayan, bye. Ito sa kanilisa, ha? Ayan na. Oh, bakit parang iba na yung ko? Ayan, wala na si Victor. Dead na. Dead ka na. Okay? Tutugisin